Guys, eto naman at pag-usapan naman natin ang kabubuhan na naman nitong si Inday Sayad. At the same time, pag-usapan natin yung sinasabi ko na dalawang magkakaibang opinion mula sa iba't ibang mga legal experts dito sa ating bansa at ilang mga law professors So eto, pag-usapan natin, basahin muna natin ang sinabing ito ni Inday Sayad. Ayan, statement from VP Sara. Okay, ang sabi niya rito, ito sobrang bobo talaga basahin natin. If a sitting vice president may be indicted and prosecuted, then other incumbent impeachable officers such as the Ombudsman, members of the Constitutional Commission, Supreme Court justices, and even the President, may also be indicted and prosecuted. O diba guys? Eto mga didilis, ganyang kabobo yung amo nyong si Inday Sayad. Diba? O, isipin mo pati ba naman ng presidente idinamay pa? Kung hindi pa naman ba naman siya bobo, nag-iisa lang po ang presidente na immune sa kahit anong mga demanda, sa kahit anong suit, immune ang ating presidente. So, hindi siya pwedeng idemanda, hindi siya pwedeng arestuhin. At ito nga yung ating pag-uusapan ngayon sapagkat merong mga opinion ng iba na nagsasabi na kapag ikaw ay impeachable officer, hindi ka pwedeng arestuhin. No? Anong hindi pwede? Maliwanag ang sinasabi. Hindi tayo abogado pero maliwanag naman ang sinasabi ng ating konstitusyon na tanging presidente lang ang immune sa kahit anong demanda. Kung immune sa kahit anong demanda, di immune din sa pag-aresto. Ngayon, kung presidente lang ang immune, ito logic Simplihan natin, kung ang presidente lang ang immune sa demanda, ibig sabihin hindi immune kahit pa ikaw ay impeachable officers, hindi ka immune sa kahit anong demanda. Ibig sabihin, kung kasama sa due process ang demanda, immune ka ba para ikaw ay arestuhin? I don't think so. Pwede kang arestuhin sapagkat ang impeachable officers ay pwede, ang hindi lang sila pwede ay tanggalin. Kahit pa ikaw ay may kaso at ang kaso mo ay kriminal, hindi nangangahulugan na automatic matatanggal ka sa posisyon. Kailangan dumaan ka sa impeachment trial. Kailangan dumaan ka sa impeachment process. Sapagkat yun lang ang paraan na ikaw ay pwedeng matanggal. Pero pwede kang maaresto para sa aking pananaw at pwede kang makulong. Bakit ka mo? Yung mga ibang mga hindi nga impeachable officers pero mga senador, di ba nakakulong? Ang tanong ko, senador pa ba sila o hindi? Yes, they are still working as a senator, although not working kasi yung iba nga ay suspendido. Okay, but they still hold the position as senators. Bakit? Dahil hindi pa naman sila natatanggal. Matatanggal lang sila kung magdesisyon ng ethics. Matatanggal, di ba? Sa ethics committee lang sila matatanggal or mag-resign sila, di ba? Or nangamatay sa loob ng bilangguan or mag-resign. Yun lang sila pwedeng tanggalin. Pero ngayon, kahit pa sila ay nakakulong, nananatili silang mga senador. O di ba ga? So the same ang situation palagay ko sa mga ito. Kung ikaw, si Inday Sayad, halimbawa, kasuhan ng plunder at makulong, hindi ibig sabihin porque siya ay nakakulong, hindi na siya vice president. Vice president pa rin siya. Preso nga lang. Di ba? Dahil ang tanging paraan para matanggal siya sa pagka-vice presidente ay impeachment, resignation, or mamatay siya. Yun lang, walang iba. So, ibig sabihin, kahit nakakulong, ay vice president pa rin siya. Katulad din na Marco Tae, nakakulong, pero mga senador pa rin. Tsaka si Jingay, di ba? So, the same lang yun. Tanging presidente lang ang hindi pwedeng ikulong. Meron nga nagsabi, may logic nga dyan paano pala? Kung itong mga ito makapatay, o kung itong mga ito ay maka-aksidente, o kung anumang gumawa ito ng krimen, di ba? Ibig bang sabihin, hindi na sila makukulong dahil sa sila ay mga impeachable officers? O, di ba? Well, mali. So, sila ay mga kukulong, kaya lang hindi sila matatanggal sa posisyon pa. Di ba? Until siguro na kung sila ay masentensyahan. Palagay ko, may reasonable, meron ng reason para sila ay i-impeach. Di ba? Kahit nga masentensyahan, palagay ko
baka may debate pa ron kung siya ba ay mananatili sa posisyon o hindi. Anyway guys, eto panoorin natin ang isang opinion ng isang professor sa UP, no? UP Diliman. At ito ang kanyang opinion patungkol sa bagay na ito. Let's go. For example, the RTC convicts or finds Sara guilty and the impeachment court does not, and therefore she remains as a VP until 2028. So what happens then from the time that a sentence is handed down to the time that she steps down? Well, no immunity, so you have to serve the sentence. But only after, I suppose, only after you step down. None of our public officials are immune from criminal prosecution and punishment except the president during his term of office. So the answer remains the same. She will have to serve Sir, that's time. interesting. So you mean she can go to jail but she does not necessarily lose her position? Well, once she is sent to jail, then we have to deal with the same question with respect to, for example, Marcoleta, Estrada, Revilla, whether or not she is effectively suspended from office. Pero kumbaga, ganun siya kahiwa-hiwalay na parang a vice president, for example, cannot commit murder and say that, you cannot charge me criminally. Because I'm immune. Diba? I'm not immune. Because I'm immune. Hindi pwede yun. I can't be removed from office. Even Trump tried that once before his second term when he said that I can shoot someone on Fifth Avenue and get away with it. Yeah, Naglabas I yung remember. Supreme Court nila ng ruling doon, Trump versus Vance, saying that no one is above the law. Yeah. O ayan maliwanag sa kanyang sa kanyang opinion sa kanyang pananaw kay professor na sinasabi niya makukulong at pwedeng arestuhin at pwedeng kasuhan. So hindi immune dahil ang immune lamang maliwanag sa ating konstitusyon ay presidente. At kung bakit presidente ang immune lang, marami pong dahilan yun, no? At ito'y pinaliwanag na rin ng Supreme Court. Mahabang discussion yun kung ating i-discuss pa ngayon, i-research nyo lang yung mga reasons, nasa Google naman yan, kung bakit ang presidente ay immune sa kahit anong demanda hanggat siya ay presidente. Pero pagkatapos niya, pag hindi na siya presidente, hindi na siya immune, syempre. Pwede na siyang mga ipagdemanda kung talagang siya may mga ginawang pagkakamali at kasalanan laban sa bayan, di ba? Pero itong si Sayad, maliwanag, pwede talaga. Kaya paano magiging hindi pwede? Naidemanda nga. Ngayon, ang usapin na lang dito, may mga nagsasabi katulad nito, sila Lavina ba yun? Sinasabi ni Lavina na hindi pwedeng arestuhin si Inday Sayad kasi Vice President. Teka lang. Hindi daw pwedeng maglabas ang Korte Suprema ng arrest warrant ni Inday Sayad. Bakit hindi? May ruling bang ganon? Pangalawa, meron na ba talagang maliwanag na jurisprudence na ganon? Dahil yung mga sinasite na jurisprudence ni Lavinia ba yun? Nung basahin ko parang naman out of tune. Parang hindi naman connected. Di ba? Parang medyo malayo naman. Isinite pa niya yung Duterte versus House of Representatives. Impeachment yun eh. Di ba? Impeachment yun. Parang malabo yata. At palagay ko, wala pa tayong president, no? President na nangyaring ganito, no? So, ito ay magandang usapin rin. Pero sa aking paniniwala talaga, talagang siya ay pwedeng arestuhin. Hindi lang siya matatanggal. Magkaiba kasi yung tatanggalin ka sa posisyon at aarestuhin ka dahil sa paggawa mo ng krimen. Magkaiba yun. Di ba? Malaki ang pagkakaiba nun. Yung pag-aresto sa'yo dahil gumawa ka ng krimen pero hindi ibig sabihin tanggal ka na sa posisyon. Nasa posisyon ka pa rin. Kaya lang, nakakulong ka nga lang. Ngayon, ang tanong kung isususpindi ka ba, depende na yun sa korte. Kung nakikita nila dahil hindi mo naman magagampanan ng yung trabaho, di ba? Anyway, sa trabaho naman ni Inday Sayad, makulong man siya, parang wala rin lang naman dahil wala namang ginagawa yan. Wala naman niyang tinatrabaho. Kumbaga, wala lang, normal. Hindi mararamdaman kung siya ba ay nawala o... ngayon nga, hindi natin maramdaman may Vice President ba? Pampagulo, pero Vice President na nagtatrabaho, wala. Di ba? Wala tayong Vice President na nagtatrabaho. Kaya yan ay okay lang yan. Kahit yan ay makulong o ano pa man, hindi natin mararamdaman. Sapagkat talaga namang, wala naman siyang tinatrabaho.
Kaya nga, mas naniniwala ako dito. Ito matagal ko lang sinasabi na hindi immune si Inday Sayad. At kung talaga, pwede talaga siyang makulong, pwedeng hulihin. Ayan na nga, kinasuhan na nga di ba? So, pwede talaga. Ayun ang aking pananaw Siyempre, pare-parehas naman sila mga lawyers, magkakaiba sila ng pananaw, magkakaiba sila ng opinion, kaya abangan natin ang mga susunod na pangyayari pag naglabas ng warrant of arrest ang RTC, Quezon City, ibig sabihin kailangang arestuhin si Inday Sayad. Ibig sabihin, pwede. So, abangan natin kasi kung talagang hindi pwede, bakit si Inday Sayad ay natataranta? Di ba? Humihingi pa ng oral arguments. Di ba? So, kinakabahan na. Kaya malamang pwede talaga yun din ang aking pananaw. Okay? So, abangan na natin mga susunod na mangyayari. Kaya mga bobong didiles na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!